Mga bagong luma. Praise the Lord. Una po sa lahat, binabati ko po no, yung mga katatayan diyan. Lahat ng mga mga matitibay at mga marurupok na haligi ng tahanan. Ano? Happy Father's Day po sa inyong lahat. Kasama na yung marurupok, pero wala dito 'yon. Ano? Alam niyo po, 'di ba, sabi nga sa kasabihan, ang ama daw ang haligi ng tahanan. At ang mga naman, nanay ang ilaw. Sabi naman ng mga Muslim, kaya daw sila maraming ilaw ng tahanan. Yung mga Christian daw, isa lang. Pero sila maraming ilaw ng tahanan. Kasi dami nilang asawa. Joke lang po, no? Pero alam niyo po, sabi po ng salita ng Diyos, mga ama, palakihin ninyo sa tuntunin, at disiplina, ng Panginoon ang inyong mga anak, sabi pong ganon. So, ibig sabihin, yung mga ama po pala talaga, ay napakahalaga, na magturo, maggabay, magdisiplina, sa ating mga anak. Kasi sa totoo lang, yung tatay naman talaga ang mga pinuno dapat, ang nangunguna, sa buong pamilya. Dahil katulad ng ginawa ni Adan, na nakinig sa kanyang asawa, tuloy napahamak po, yung sangkatauhan. Hindi ginampanan ni Adan yung dapat niyang gampanan. Tama, hindi? Hindi, kailangan balikan po natin yung mga ganon. Hindi sinabi ni Adan, Eva, bawal yan. Sinabi ng Diyos na tayo'y mamamatay pag kinain natin yan. Kaya bitiwan mo yan. Ay hindi eh. Nung siya'y inabutan, kinuha niya na lang. So yun yung mahirap po mga kapatid, pagka hindi natin nagagawa yung ating mga tungkulin, lalo-lalo na po sa ating pamilya. Kasi ang tatag po ng pamilya ay nasa matatag din ng mga ama. Ang mabuting pamilya po ay kapag kayong mga ama ay mga mabuti rin. Ganun po yun, magre-reflect po yun mga kapatid eh. Kaya napakahalaga na yung tatay, yung mga tatay, ang talagang kinakailangang una na naninindigan at sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Hindi, totoo po mga kapatid. Kaya marami pong sirang pamilya ngayon eh. Dahil yung mga ama ay mga dispalinghado sabi niya. Mga sira, maraming mga, naging ama lang sila, pero hindi naging ama o nagpakaama o hindi ginampanan yung kanilang tungkulin bilang ama. Marami pong ganon. Kaya maraming mga pamilya ang nasisira at nawawasak. Samantalang ang turo ng Panginoon, sa mga ama, una, sabing ganon, ay ituro ninyo to sa inyong mga anak, sabing ganon, sa loob at labas, sa inyong pamamahinga, sa inyong paglalakbay, kahit saan. Sabi pong ganon, kinakailangan maituro po yung salita ng Diyos. Kasi wala pong ibang paraan para tayo makapamuhay ng matuwid, ng ayon sa kalooban ng Diyos, maliban, doon sa salita ng Panginoon, na kung saan ay atin pong ginagawa sa atin pong mga buhay. Amen? Paalala lang po yan sa mga ama. Huwag po tayong maging marupok. Sa halip, maging haligi po tayo na matibay. Huwag lang yung haligi na maganda sa labas. Pero yung loob pala ay puro anay na. Huwag pong ganun. Dapat yung talagang matibay na pundasyon. Kaya nga, alam nyo naman, di ba, nasa haligi, nakasalalay yung tibay po ng tahanan.
Doon po nakasalalay yan. Kaya nung magkasala yung tao, di ba? Nung si Adan ay nakinig na doon sa kanyang asawa, kahit mali, ay yung pong pamilya nasira na eh. Mga kapatid, nasira na po yung pamilya. Ganun po yung nangyari. At alam niyo po, para maisaayos lang yun, yung tao ay magbalik loob sa Panginoong Jesus. Tapos, susundan natin ngayon yung pattern, kung ano po yung tinuturo sa pamilya. Diba, doon na itinuturo yung mga babae, pasapay sa inyong mga asawa, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Diba, gano'n na po yung turo. Kasi, inaayos na uli ng Diyos, ng Panginoong Yesus, yung pamilya na nawasak. Kasi po, yun, di ba, yun yung unang institusyon na itinayo ng Diyos, yung pamilya. Tingnan niyo po, pag sinira niyo po pamilya, sira po yung lipunan. Kaya kita niyo ang gulo. Mga kapatid. Tama hindi? Kaya ang gulo ng sanlibutan. Dahil po magugulo na yung pamilya. Pero kung yung pamilya nga, magbabalik loob sa Panginoon, lalo na yung mga tatay, kaya pala ang unang tinawag ng Diyos, ang lagi niyang tinatawag, mga tatay. Tatay. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Nagsimula siya kay Abraham. Pagdating sa bagong tipan, nagsimula siya sa mga 12 alagad, apostol. Laging lalaki. Doon nakasalalay po. Pag sumusunod po kasi yung mga katatayan sa Panginoon, sigurado maaakay niya yung kanyang pamilya. Pero pagka hindi ganon, di ba, struggle. Nag-i-struggle tayo. Kaya napakahalaga po, na yung mga tatay, ay talagang masunurin, sa ating Panginoon. Hindi madali yun sa atin. Pero pag tayo'y nakinig sa Diyos, pag tayo'y nakinig sa Panginoong Yesus, pag tayo'y sumunod sa Kanya, ay magiging maayos yung lahat. Amen? Paalala lang po, pero hindi po ito yung natin. Dahil tutuloy po natin yung atin pong tinatalakay, mga kapatid, nung nakaraan, at atin pong tinatalakay po, ay ito pong pinamagatan natin na spiritualidad at kamatayan. Hindi po natin po kasi tapos ito. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Biblia ay hindi lang nagtuturo yan, ng kaligtasan, hindi yan nagtuturo ng buhay, hindi rin yan nagtuturo tungkol sa pamilya, hindi lang yan nagtuturo tungkol sa mga tatay, sa nanay, sa mga anak. Napakaraming itinuturo po, at lahat-lahat ng kailangan na matutunan natin ay nasa mga salita lamang po ng Panginoon. Yun po yung kailangan ng tao. Siyempre, ang salita din ng Diyos ay nagtuturo tungkol sa kamatayan. Atin pong pinag-uusapan at tinatalakay ito, bagaman yung iba, ito po iniiwasan. Pero paano natin, paghahandaan po iyon? Paano tayo magkakaroon ng assurance doon? Ano bang mangyayari sa atin pagkatapos na tayo ay kunin na ni Lord? Ang kamatayan pa naman, mga kapatid, bigla-bigla na lang dumadating, hindi nga natin naasahan. Nakita niyo po yung balita na aeroplano? Ilan po yung namatay doon? 241 ba yun? Tapos may mga doon, mga ipinapakita doon, yung isang pamilya doon, sila ay pupunta ng London. London ba yun? At doon na sila maninirahan. Ito yung kanilang plano, ito yung gagawin niya. Tapos meron namang piloto daw doon, nag-iisang anak yon. Sabi doon sa mga nabasa ko,
gustong-gusto niya na yung kanyang anak ay magkaroon ng pinakamagandang buhay, kaya pinag-aral niya, ganito, ganito, ganyan. Pero kasama po dun sa namatay. At siyempre, iba-iba yung kwento nila ng buhay. Tapos pamilya pa sila. Sabi nga ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang buhay ng tao ay katulad lang sa isang usok o aso. Kaya sabing ganun, huwag tayong magmalaki o magyabang. Kaya sa buhay, sasabihin natin, sa ganitong taon, sa ganitong araw, pupunta ako sa ganito, ganire, magninegosyo ko, kikita. Sabi ng salita ng Diyos, hangal, ba alam na ang buhay parang isang aso lamang na naririyan ngayon, maya-maya, wala na. Ang dapat sabihin natin palagi, pag tayo nananalangin, ganito, kung loloobin ng Diyos. Dapat ganun tayo pag mananalangin. Kung loloobin ng Diyos, pupunta kami sa ganito. Kung loloobin ng Diyos, ganito gagawin namin. Kung loloobin ng Diyos, magninegosyo kami sa ganitong lugar. Kaya Lord, ito po yung panalangin ko. Kung loloobin mo, ipagkaloob mo. Pero yung sasabihin natin, iisip natin parang tayong may hawak sa ating buhay, sa ating mga taon, ay wag ganun. Kasi pag ganun tayo mag-isip, ating inaano ang Diyos, sinasantabi natin siya, binabaliwala natin siya. Wag pong ganun. Kaya napakahalaga po na tayo po abang nabubuhay, mga kapatid. Anong gagawin natin? Aalalahanin natin siya. Yun nga po yung ating, sige nga, anak, pakibasa po natin to ng sabay-sabay muli, Yung with feeling, wag yung parang bumabasa lang tayo na nang wala lang. 1, 2, 3, yung pinakamalakas, sabay-sabay. 1, 2, 3. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago pa dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng kilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka na makalakad mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating antungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikal ang pilak nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ibig sabihin po nun ay judgment. Lahat tayo ay mamamatay at haharap sa hukuman ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin nun. Pero sabi po ni Solomon, kailangan sa buhay po natin, ay alalahanin na natin siya. Habang tayo malakas pa, habang tayo'y buhay pa, habang tayo'y yung talagang may pagkakataon pa na isagawa po yun. Kasi nga, pagka tayo'y tumanda na, at eto nga yung mga ebidensya, pag tumatanda na tayo, di ba? Pumuputi buhok, humihina na yung mga tuhod natin, nalalagas na yung mga ngipin natin, di ba? Nabibingi na, tapos hindi ka na makalakad minsan mag-isa, tapos takot ka nang umakyat sa mga matataas, di ba?
So mga sinyalis 'yon, ano? Tapos pagka dati pag natulog ka mga kapatid, ano? Hindi lang 8 hours eh. Lalo yung mga kabataan, ano? Pero pagka tumanda ka na, ha? Minsan nauna ko pang magising sa manok, ano? Dati ang panggising mo yung tilaok ng manok. Ngayon ikaw na nanggigising doon sa manok. Di ba? Tuloy na parang di ba? So bakit nga po ba mayroong kamatayan? So natalakay po natin dito na ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Kaya namamatay po yung tao. Ano pa? Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Ang layo ng Diyos ay makasama ang tao sa walang hanggan, kapiling niya. Yun po yung layo ng Diyos. Yun po yung layunin at plano ng Diyos. Makasama niya tayo sa walang hanggan, kapiling niya. Pero anong nangyari? Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. At ang kasalanan ay ang pagsuway ni Adan. So nung magkasala yung tao, 'di ba? Yung tao ay napalayo sa Diyos, nahiwalay sa Diyos. Pero hindi 'yun ang kanyang kalooban. Kaya ang Panginoon nga po ay laging gumagawa ng kaparaanan, At ang pinakanghuli na nga ay ang ating Panginoong Hesukristo na pinadala niya dito sa sanlibutan. Sabi diyan, sa kamatayan, ang katawan ay babalik sa alabok kung saan ito nang galing. So, yan po yung nangyayari. Pero dapat, hindi ganon. Nagkaroon lang nga po ng physical na kamatayan, spiritual na kamatayan, at yung tinatawag na walang hanggang kamatayan nung magkasala po yung tao. Pero dahil hindi kalooban ng Diyos yun, di ba? Ang Diyos nga ay gumagawa lagi ng paraan. Nagsimula siya kay Abraham. Nagpadala siya ng mga hukom, ng mga propeta. Ibinigay niya yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos, yung kanyang pangako sa kanila. Pero yung iba pa rin at ang karamihan doon ay naghimagsik pa rin, lumayo pa rin. Yung bayang Israel na kanyang tinawag, ganun pa rin hanggang ngayon. Di ba? Hindi siya kinikilala. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus. Para ang sabi doon, ang sino mang tatanggap at mananalig sa Kanya, ibig sabihin, ang sino mang magbabalik loob sa Kanya, kikilala sa Kanya, magsisisi at susunod sa Kanya, ay kikilalanin niyang at bibigyan niyang karapatang maging mga anak ng Diyos. So, ibinabalik niya uli yung tao. Kaya dahil nga po sa kasalanan, pumasok po yung tinatawag na kamatayan. So, ang lahat ay namamatay ng dahil sa kasalanan. Ang lahat ng nilipi ni Adan ay nahatulang mamatay dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Inalis tayo sa orihinal na plano ng Diyos sa walang hanggang kapiling niya sa Eden. Sige, tuloy-tuloy po. So bakit nga po ba mayroong mga namamatay? Natalakay natin yan ng maaga o tila wala sa oras. At pa, ang maagang kamatayan sa matuwid ay pagliligtas. Minsan din natin dapat questionin. Dahil di natin alam kung ano yung plano ng Diyos, layunin ng Diyos. Bakit namatay si ganito? Ang bait-bait naman nun. Masunuri naman yun, may takot sa Diyos. Ay dahil nga minsan, yung kamatayan ng matuwid ay, yun, pagliligtas po yun, Ang maagang kamatayan sa mga inosente at walang muwang ay pagliligtas din. Diba? Kasi yung mga inosente talagang sigurado yun sa kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong huwag niyong hadlangan ang mga bata na lumapit sa akin sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. So yung mga bata talaga, ligtas. Kasi hindi naman sila
Sabihin, nagkasala. Wala pa silang kasalanan. Ang meron lang sila yung tinatawag na sinful nature. Na pwede silang magkasala pag lumaki na sila. Lahat ng tao. Ano pa po mga kapatid? Ang maagang kamatayan sa masama naman ay kahatulan. Pagka namatay po yun ng masama, ay kahatulan na sa kanya yun. Pagka namatay naman yung mabuti, ay yun naman po ay pagliligtas. Pag namatay po yung mga sumusunod sa Diyos, yun po ay pagliligtas ng Panginoon. Mga kapatid. Ngayon, ito po yung ating tatalakayin. Yung susunod na tanong. Saan po ba napupunta ang mga namatay? Kapag ang tao ay pumanaw, siya ay napupunta sa kabilang buhay. Ito'y kasing totoo ng buhay, ngunit hindi kaparehas. Ibig sabihin, eto, di ba, nabubuhay tayo ngayon. Pagka tayo pumanaw na, pupunta tayo doon sa kabilang buhay. Kasing totoo din ang buhay natin ngayon. Pero hindi kaparehas nito. Mga kapatid, sabi diyan, ito'y kasing totoo ng buhay, ngunit hindi kapareho. Sa kamatayan, tayo ay sumasa kabilang buhay at napupunta sa ibang lugar upang ihanda sa kahatulan sa walang hanggan. Ayan po, babasahin po natin lahat yan. Lahat po yan, Basahin natin ang talinhaga ng mayaman at ni Lazaro. Tandaan po natin, itong babasahin natin ay totoong nangyari. Dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita dito at nagtuturo po, doon sa mga kaharap niya. Buksan natin, di ba? Sabi rito, sabay-sabay, basahin natin. 1, 2, 3. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa pagnang mayaman, at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at nilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Balik. Yan. So, ang mga hindi, sabi rito, kung saan po napupunta, yung mga patay, ang mga hindi mananampalataya at ayaw manampalataya ay ilalagak sa impyerno. Ulitin po natin, ang mga hindi mananampalataya. Pero hindi ito yung basta't ay yung mga, ang tinutukoy dito, mga talaga to, hindi mananampalataya. Hindi sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yung ayaw manampalataya ay ilalagak sa impyerno. Tingnan niyo, sabi po ng Biblia, namatay rin ang mayaman, di ba? At inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, nasan po yung mayaman? Nasa daigdig ng mga patay. Alam niyo po yan, sa salitang Griego niyan ay Hades. Alam niyo po ibig sabihin ng Hades? Place of torment or place of punishment. Lugar ng pagdurusa. Yun po yung impyerno. Iba po yung impyerno sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, ang pinag-uusapan pa lang natin, pagkatapos na mamatay, yung pong masama, yung hindi sumusunod sa Panginoong Hesus, abay napupunta pala talaga sa impyerno. Hindi po yan purgatorio. Katulad ng paniniwala ng iba. Hindi yan purgatorio, wala pong purgatorio.
Na pagka daw nasa purgatorio na yung masama, ipapanalangin lang. Ano? Parang pupurgahin sa panalangin. Para lumabas yung bulate. Akala nila sa pamamagitan ng pananalangin, dahil nasa purgatorio daw, yung si ganito, si ganire, pagka ipinamisa, unti-unti na daw mawawala yung apoy. Parang ganun. Ay, hindi po mga kapatid. Walang ganun po sa Biblia. Imbento lamang po na yun, na aral. Ang maliwanag po ay ito na itinuturo ng Panginoong Hesus. Once na namatay po yung masama, ay mapupunta po rito sa Hades, katulad po nung mayaman. At yung Hades, sabi diyan, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham. Hindi niya sinabing, ipanalangin mo po ako. Di ba walang ganun? Para maalis ako sa pagdurusang ito. Kung totoo yun, dapat, siyempre si Abraham malakas sa Diyos Dapat sinabit nung mayaman, Amang Abraham, maaring kababayan pa to. Pinikilala niyang ama si Abraham. Baka maaring Hudyo din siya. Diba? Kilala niya si Amang Abraham Pero wala siya sinasabi, ipanalangin niyo po ako sa Diyos na maalis na po ako dito. Sabi po rito, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa ipusan po niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. So medyo nasa apoy na siya. Pero hindi ito yung apoy na yung parang nakaano ka na napaka-imposible nakikipag-usap siya kay Abraham Conscious siya doon sa mga nangyayari sa kanya Nakita niya si Lazaro, conscious siya, conscious yung tao. Pag naandun sa sa impyerno. Kaya hindi totoo yung pag namatay daw yung tao, wala na. Ay hindi. Hindi po namamatay ang tao. Ang namamatay lang sa tao yung kanyang physical na katawan. Dahil tayo mga kaluluwang buhay. Ang tunay na tao ay hindi itong nakikita natin. Kasi mamamatay ito Kaya nung mamatay po yung mayaman, di ba, inilibing. Yun, dinala sa Hades o doon sa impyerno. May dinala. Mga kapatid, tapos sabi niya, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahan mong nagpasasa ka sa buhay nung ikay nasa lupa. Laki sa layaw siya, di ba? Wala siyang ginawa, kundi magpakasasa na lang sa buhay. Nalimutan niya ang Diyos. Pero yung si Lazaro, walang ibang pag-asa kundi ang Diyos. Yung mayaman, walang ibang pag-asa kundi yung kanyang kayamanan. Mga kapatid, kaya sabi diyan, ngunit sumagot si Abraham, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. So, ganyan po yung nangyayari. Pag namatay yung masama, iyan po yung malinaw. Anong sabi pa po dyan? Ang mga mananampalataya sa Diyos, bago ang Panginoong Hesus, ay inilalagak naman saan? Sa piling ni Abraham. So, ibig sabihin, nung wala pa ang Panginoong Hesus, nung hindi pa siya namamatay sa krus, hindi pa siya napaparito dito sa lupa, yung mga matuwid, pagka namatay, ay napupunta doon sa tinatawag na Abraham's bosom. Tingnan niyo, sabi dyan. Di ba? Asan po yun? Ito, sabi dyan. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Magkaiba. Pero alam nyo, naandun sila lahat sa daigdig ng mga patay. Kasi yung daigdig ng mga patay, maraming yan, parang compartment. Halimbawa, yung Hades. Tapos, yung Abraham's bosom. Makikita nyo po, nakatingala siya. Yung mayaman, nakikita niya si Lazaro at ang amang si Abraham.
Naandun sila lahat. Kaya lang magkaibang lugar. Yung Hades, impyerno. Lugar ng pagdurusa. Yung Abraham's bosom, lugar ng ano naman? Ha? Oo. Lugar na kung saan ay mapayapa, masaya, naka-aircon siya doon. Tapos yung yung mayaman, nasa init. Kasi sabi niya, mga Abraham, tusan niyo po si Lazaro, isawsaw yung dulo ng daliri niya sa tubig at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Naandun siya sa apoy. Mainit yung kinalalagyan niya. Ibig sabihin, mainit mga kapatid. Pero yung mananampalataya, bago ang Panginoong Yesus, doon napupunta sa Abraham's bosom. Kaya yung mga halimbawa, yung mga Old Testament saints, at sila lahat ng mga namatay na matuwid, kung wala pa ang Panginoong Yesus, doon napupunta. Pero, ang Panginoong Yesus, ang mga mananampalataya pagkatapos ng Panginoong Yesus ay nasa piling na ng Diyos. Ibig sabihin, nung ipinako na ang Panginoong Yesus, naparito na ang Panginoong Yesus, nabuhay na siya magmuli, yung mga mananampalataya na namamatay, na mga matuwid na sumusunod sa Panginoong Yesus, ay, sabi diyan, napupunta na sa piling ng Diyos mismo. Amen? Ganyan po yung nangyayari. Hindi katulad po ng ibang paniniwala. Yung ibang paniwala po nila, pag namatay daw yung tao, yung espiritu daw nakadikit sa lupa. Dahil mag-iintay pa ng final judgment. Kaya naandun lang daw, dahil bubuhayin pa sila. Kaya ang pinag-uusapan po natin mga kapatid, pag namatay ang tao, yung kanyang physical na katawan ay nililibing. Pero yung kanyang kaluluwa o yung kanyang espiritu ay naliligtas o napapahamak. Kung siya'y masama, kung siya hindi kumilala sa Panginoon, kung siya hindi sumunod sa Diyos, pag yung matuwid naman, nanampalataya, sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo, pag siya'y namatay, makakapiling niya na ang Panginoon. Amen? Tingnan nyo, basahin natin. 1, 2, 3. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo, at ang kamatayan ay pakinabang. O, pakinabang ba kamatayan? Hindi nakakatakot ang kamatayan. Para lang matatakot ka talaga. Kasi hindi mo alam kung kailan mangyayari, kung kailan darating, Tapos, pagka medyo nag-aalinlangan ka, anong mangyayari sa'yo pagdating doon sa kabilang buhay? Pag sumusunod ka naman sa Panginoon, ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipanginabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Kung halimbawa, di pa tayo kinukuha ni Lord, dapat gawin natin to, gawin natin yan, maglingkod tayo sa ating Panginoon, maglingkod tayo sa ating kapwa, gawin natin yung ating mga tungkulin sa Diyos, yung ating mga gawain, gampanan natin yung ating mga anumang meron tayong mga pinagkatiwala ng Diyos. Bilang tatay, magpakatatay ka. Bilang nanay, magpakananay ka. Bilang anak, magpakaanak ka. Bilang Kristiyano, magpaka-Kristiyano ka. Dapat ganun po tayo. Habang tayo nabubuhay. Kasi sabi ni Apostol Pablo, pag namatay naman, pakinabang. Ang mahirap pagka tayo nagkikristyanuhan lang. Ayun yung mahirap, mga kapatid. Dahil ang tinutukoy dito, ni Apostol Pablo, kapag tayo'y namumuhay, sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay, hindi naman ang buhay ay para kay Kristo. Ang mabuhay ay para kay Kristo. Dapat ganun po tayo. Kaya kung nabubuhay ka ngayon, nabubuhay tayo ngayon, ang tanong, para kanino tayo
nabubuhay. Dapat una kay Kristo, mga kapatid. Kung may ginagawa ka man, ano man yung ginagawa, para din kanino? Sa Panginoong Hesus. Ginagawa natin yon para mabigyan siya ng karangalan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ngayon malaman kung ano ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko, nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo. Makakapiling na pala si Kristo. Hindi na doon sa Abraham's bosom. Diretso na. Ay, ganun ba, Pastor? Ay, oo. Yun ang sabi. Pag na kay Kristo ka na. Amen? Diba? Sarap nun, ano? Pag tayo po'y mananampalataya, kinuha tayo ni Lord, makakapiling na natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Ang mahirap, pagka kinuha tayo ni Lord, tapos yung anghel, hindi doon tayo dadalhin. Sa ibang lugar. Ay, masaklap, diba? Kasi may sumusundo. Ano namatay yung pulubi, sinundo siya ng mga anghel. Wow. Diba? Meron pang anong tawag doon? Entourage. Kaya dapat po mga kapatid, habang tayo naandito, ay sikapin po natin na mabuhay para sa ating Panginoon. Huwag na para sa mundong ito. Huwag na sa sanlibutan. Huwag na para sa ating sarili, kundi para kay Kristo na. Ang mahirap pagka sinabi natin Kristiyano tayo, tapos nabubuhay pa rin tayo sa ating mga sarili. Nagsasarili tayo palagi. Sinasabi natin na, ay, bahala sila dyan. Basta ako, sisimba lang ako. Ay, mga kapatid, hindi pwedeng ganun ang buhay Kristiyano. Tayo po ay katawan ni Kristo. Kailangan natin ang isa't isa. Hindi pwedeng sasabihin natin na, basta ako, Pastor, nakakasimba naman ako. Bahala na kayo dyan kung anong gawin nyo dyan. Hindi po pwedeng mabuhay tayo ng ganon bilang Christian. Paano ka makakapamuhay ng buhay Kristiyano kung wala ka sa church? Di ka nakikiisa, di ka nakikilahok. Diba? Mga mananampalataya, lagi nagsasama-sama nga eh. Pag binasa natin yung Biblia eh. Nakikilahok sila, nakikiisa sila sa mga gawain bilang mga Kristiyano. Katawan tayo ng Panginoon eh. Dapat nagsasama-sama tayo, nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo. Amen? Huwag tayong mabuhay lang sa ating mga sarili. Si Pablo sinabi niya, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kung ako may buhay, sabi niya ganun, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi kay Kristo na. Sabi niya ganun, kay Kristo na. Sino ba yung ang Panginoong Yesus? Diba siya yung anak ng Diyos? Sino yung katawan ng ating Panginoong Yesus? Tayo. Hindi mo pwedeng, basta ako, Pastor, nananampalataya sa Panginoon. Tapos hindi ka nakikilaho sa body. Yung si Jesus Christ, tsaka yung katawan niya, iisa yun. Hindi pwede yung nagsasarili tayo pagka tayo po ay namumuhay lang sa ating sarili. Pero nakikiisa tayo, nakikilahok tayo, nagkakaisa tayo pag tayo namumuhay kasama ang church. Amen? Kaya hindi pwede na yung halimbawa, pag may mga gawain, bahala na kayo dyan, Pastor, basta hindi ako sasama dyan kasi ganito. Wag. Alam nyo, dapat sanayin natin, sikapin nating lumahok sa mga gawain. Ang mahirap, pagka kayo
lumalahok kung saan-saang aktibidad. Pero pagdating sa aktibidad sa church, hindi tayo lumalahok. Ay, sino mas mahalaga sa inyo? Alin ang mas mahalaga sa inyo pagka ganun? O, di ba? So, kailangan tingnan po natin yon. Amen po? Nakukuha po natin ang ibig sabihin? Amen? Ayan. Sige. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam namin habang kami narito sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami, batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kita nyo po, di ba? Ngayon, iba na talaga, pagka talagang tayo sumusunod, nananampalataya sa ating Panginoong Yesus, talaga palang, diretso na. Pagdating sa kabilang buhay, sa piling ng Panginoon. O, gusto po ba nating makasama sa piling ng Panginoon? Mauna na kayo. Wag muna. Sabi pong ganyan, kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa katawang lupa o maging nasa piling na niya, sapagkat, ito po, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. So ano po ba ang kahantungan naman ng mga patay at ng mga buhay? Ito pa, O sige. Konti na lang. Hindi natatapos ang lahat sa ating pagpanaw, tayo ay sa kabilang buhay lamang. Lahat ng mga namatay ay bubuhayin muli tungo sa walang hanggan upang harapin ang hatol na gantimpala o parusa mula sa Diyos. So pag ang tao po pala ay kinuha na ni Lord, at siya'y nasa piling ng Panginoon, hindi pa po doon natatapos. Kasi yung ating katawan ay muling bubuhayin. At isasama doon sa ating espiritu, kaluluwa, at dadating yung time, pag nangyari po yun, ay hahatulan naman tayo at gagantimpalaan ayon doon sa ating mga ginawa. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi diyan, ang mga patay na nasa Panginoong Yesus ay kasama sa unang muling pagkabuhay para sa hatol na gantimpala. Sabi pong ganon. O sige, basahin natin. 1, 2, 3, basa. At nakakita ako ng mga trono at mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at naghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Kita niyo po mga kapatid. Yung masasama po doon sa unang muling pagkabuhay, pagbalik ng Panginoong Yesus, ay hahatulan po para gantimpalaan. At ang pinakasigurado, makakasama po sila doon sa paghahari ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa. At alam niyo po kung sino yon, sabi diyan, nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito. Kailan po mangyayari yan? Ni hindi tumanggap pa ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. So ibig sabihin, pag dumating yung Antichrist, tapos naandito pa tayo. Halimbawa, pag dumating po yung Antichrist, siyempre, ipe-persecute niya yung mga mananampalataya. Kung naandito pa tayo, pepersehin niya yung mga mananampalataya na tatakan.
Siyempre, yung magpapatatak, dahil magpapatatak ka, papanig ka sa kanya. Kung hindi naman, pupugutan ka ng ulo o papatayin ka. Pepersahan kanyang sumamba sa larawan niya, o doon sa halimaw. Pero pag hindi ka sasamba, papatayin ka. Sa panahong yon, pag dumating po yun, mga kapatid, kung naandito pa tayo, kung buhay pa tayo noon, Kaya nga ang sabi, kailan linawin po na, kaya nga ang sabi, hindi sila sumamba sa halimaw, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw. Yun yung 666. Pag nangyari po yan, ay yung pa naman yung Great Tribulation. Tama, Sister Grace? Yung pinag-aaralan natin eh. Hindi mangyayari po yan, mga kapatid. Kaya kinakailangan po, tayo po, habang nabubuhay dito, sikapin nating sumunod sa ating Panginoong Hesus. Sikapin nating sumunod sa kanyang mga salita. Mamuhay tayo ayon sa kanyang mga salita. Dahil kung sanay tayong mamuhay dito sa sanlibutan, magpasarap lang, magpasaya, pag dumating yung Great Tribulation, baka pagka magtataka, nandun tayo, magpatataka. Kasi ayaw mong mahirapan, ayaw mong magtiis, ayaw mong mamatay. Samantalang sabi ng ating Panginoon, ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit niyon. Ang magmahal ng kanyang buhay ay siyang mawawalan niyon. Mga kapatid, ganun po yung mga turo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang turo sa atin, ialay natin yung buhay natin sa Kanya. Amen? Ano sabi? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili. Iaalay natin. Ngayon, kung iaalay natin yung ating sarili, handa tayong sakripisyo. Handa tayong magsakripisyo. Kaya pagkalimbawa, ayaw mong umatin mga ganito, ganyan. Kung yung mga hindi umaatinan, paano pa kaya pag nangyari na yung ganito, ganito? Sige nga mga kapatid. Inaano ko lang sa inyo, pinapaalala. Dahil ganun po yung magiging talaga, sitwasyon, yung maghaganap. Amen? Kaya bilang mga mananampalataya, habang tayo naririto sa buhay na ito, lalo sa panahon natin ngayon, patindi ng patindi. Ngayon, gigera na naman ng Iran. Ang Israel, tapos yung pong Russia, baka papanig yan. Yung Amerika, papanig sa Israel. Yung ibang mga bansa, papanig sa Israel. Tapos yung ibang mga bansa, papanig sa Iran. Magkakagulo na. Pero lahat po yan ay mga pasimula pa lamang iyan, mga kapatid. Pero yan ay mga palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Amen? So, paalala po, pag dumating yung mga panahon na yan, magpakatatag tayo. Magtiis tayo, mga kapatid. At magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Tandaan natin, yung paalala ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Diyos.